Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Buljakan o ni Miss Maharlika. Good news po ito. Title niya is Sergeant Gutesa, panalo ka. Tungkol ba sa kanyang affidavit na nag-deny yung abogada na hindi ko perma yan. Denial. Hindi ko perma yan. Kaya lang ito, yung galing ni Maharlika sa pagre-research, may nahanap siyang dokumento, contract agreement sa TIESA. April 2005, nagpirma si Attorney Espera. So, i-compare mo sa pirma niya sa affidavit ni Otesa, parehas. Kaya lang yung denial na hindi ko perma yan. Nako, iniba ang perma. Nako, mabubuking itong abogadang ito. Delikado siya ngayon. Basahin ko ha. Ang galing ni Maharlika. Huling-huli sa sariling perma si Attorney Pichi Rose Espera. Matapos igiit ni Attorney Pichi Rose Espera na fake daw ang kanyang perma sa sworn statement ni Master Sergeant Orly Regala Dutesa, malinaw sa ebidensyang ito ang magpapabagsak sa kanyang pahayag. Sa official na dokumento ng TIESA, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, na matatagpuan mismo sa kanilang website, makikita ang isang contract agreement na pinirmahan at ninotaryo ni Attorney Espera noong April 8, 2025. So, bago lang. Ang kanyang pirma roon ay match sa pirma na nasa notarized sworn statement ni Gutesa. Subalit, noong naglabas si Attorney Espera ng kanyang demand letter para ipatanggal ang mga post tungkol sa affidavit ni Gutesa, malinaw na makikitang binago niya ang kanyang pirma. Ang simpleng paghahambing ng mga dokumento ay sapat para patunayan na siya ay nagsisinungaling at sadyang binago ang kanyang pirma para i-discredit si Gutesa. Napatunayan sa mismong public records na ang perma ni Attorney Espera sa TIESA contract dated April 8, 2025 ay kapareho ng nasa sworn statement ni Gutesa. Ang kanyang pagbago ng perma sa demand letter ay malinaw na pagtatangka upang lituhin ang publiko at magtago sa likod ng kasinungalingan. Bilang isang abogado at notary public, ang kanyang ginawa ay isang malinaw na paglabag sa batas. Para sa mga nais mag-fact check, ang dokumentong ito ay bukas at makikita sa opisyal ng website ng TIESA. Ang katotohanan ay hindi matatago. Ang mga dokumentong ito ay patunay na malinaw na huling-huli si Attorney Espera sa kasinungalingan niya. Galing. Salamat po, Madam Maharlika. Ito, inattach niya Maharlika, contract agreement, April 28, 2025. So, makikita dito, may perma nga si, may perma sa notary, yung na-encirculan ng yellow. Yan, hindi nyo na makita ka lang. Ako, nakikita ko yung perma Attorney Espera Notary Public for the City of Manila. Yung perma niya. Nandito. So, i-compare natin ito sa sworn statement niya, parehas ang perma. Sayang, hindi ko maipakita sa inyo ng maliwanag. Kaya lang dito, kitang-kita ko parehas ang perma. At doon naman sa perma yung denial. Dito, meron siyang affidavit of denial and non-participation of notarization. Yan, dinideny niya eh. So, iba na ang perma niya. Malayo na eh.
25 September. Ang layo yung perma. So, anong ibig sabihin nito? Yung magkaparehas na perma nung sa CHESA document at ang sworn statement, kung hindi perma ni Attorney Spera, baka perma ng kanyang secretary na inauthorize niya. Posible yun. Kaya lang dito sa affidavit of denial, iba ng perma. Baka ito ang tunay niyang perma. Basta importante, parehas ang perma sa April 28, 2025 document at saka yung kay Gutierrez. Parehas na parehas. So sana maimbestigahan ito. malalaman talaga ang katotohanan. So to me, solved na. Yung credibility ni Gutesa is beyond question. So sana maiparating ito, makita ito ni Senator Lacson na I don't know kung nagdududa ba siya. Ang ganda yung tanong ni Senator Marcoleta eh. Bakit ang Blue Ribbon Committee hindi ipatawag si Attorney Spera para dalhin niya ang kanyang journal? Wala lang eh. Basta pinabayaan lang na hanging nakabitin yung credibility ni bahala na daw ang Manila Regional Trial Court. Busy naman ang korte, hindi naman priority ng korte. So, sinadya ba nila na pabayaan yung issue na yan para ang tao magduda sa credibility ni Gutesa? Diba? So, napakadali. May subpoena na power ang Blue Ribbon para mas madali. Attorney Spera, halika. Next hearing. Dalhin mo yung dalhin mo ang iyong journal. Di tapos. So, kung minsan nakakapagtaka rin itong si Senator Lacson, may ito, I hope mali si Senator Amy na baka daw tiklop na ang Blue Ribbon Committee hearing. Wala na kasi mag-adjourn na ang session October 18. I'm not sure of it. Wala pang klarong schedule. So, kailan ang schedule? Nag-announce pa naman siya na imbitahin natin si ako, Saldico at Romualdez. Wala namang klarang schedule. Basta, salamat at napatunayan na totoo yung perma sa affidavit ni Master Sergeant Gutesa, panalo ka. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim na saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin